guys, I received this message lately and I just wanted to share with you all to get your opinion as well. So sabi niya, it's a long message, kayo nang bahala magbasa. So I just wanted to ask a bit of advice. Is it normal for German or European men to turn off the last scene or what on WhatsApp? So, to cut the story, sabi niya, some people say that turning off last scene can be red flag. So guys, it's normal for people na the value of privacy in general, lalo na dito sa mga European, lalo na sa German. So, ako personally, I'm not European, but since I have my WhatsApp, noon pa man na single ako, wala akong jowa, I always switch off my last seen status in WhatsApp or in Messenger. Kasi ayaw ko na nakikita ng iba na online ako. Kasi bakit? You don't feel, kasi pag ini-stalk mo, pag sinasabihan mo yung jowa mo na, hey, online ka one hour ago, ba't di mo ako mini-message? Anong mafe-feel ng partner ninyo? They feel pressured and monitored. Parang wala silang privacy. So, give them some privacy. Huwag nyo nang pag-isipan ng masama na, ay, naka-off yung last scene niya, baka may ginagawa to, or baka may kinakausap na iba. Guys, yung nagsasabi dyan na red flag ito, masyado kayong overthinker. Kung ganyan ang utak ninyo, huwag talaga kayo magjowa ng German or huwag kayo magjowa ng European in general. Ano bang importante kasi sa relationship? Kung paano kayo tratuhin, kung instead of mag-focus kayo dun sa last scene status niya sa WhatsApp or whoever social media niyan, mag-focus kayo kung paano kayo tratuhin. Kahit hindi kayo maya-maya mini-message, kahit hindi yan nagre-reply sa'yo kaagad kasi may mga ginagawa sila. Dito guys, as I mentioned sa ibang videos ko, it's very common dito na hindi talaga kayo nare-replyan agad kapag mini-message kayo. Minsan sinisin ka lang. I mean, ako personally, yung mga German na ilan nakilala ko dito, minsan 3 weeks bago ako nare-reply. Lalo na pag yung nag-iisip kami na, can we meet up this and this? So, ang tagal nilang mag-reply, siguro nagpaplano pa sila kung may time ba ako sa ganito, ganyan. So, kahit na-send yung message mo. So, para dito, it's normal yan. Na-send ka, hindi ka nare-reply agad. Sa atin, we feel ignored. How much more? Kung nakikita mo siyang online lagi, nakikita mo yung last seen status niya, tapos hindi ka nare-reply. So, anong mararamdaman mo? You really feel ignored. So, it's better na hindi on yung status niya at huwag nyo nang pag-isipan ng kung ano-ano dahil lang sa last seen status niya na naka-switch off. So, ang importante dyan talaga, kung paano kayo as a couple, mag-message mayan maya-maya or hindi, kung paano kayo natatuhin, kung ano yung na-feel mo sa kanya, kung ano yung kasi yung mga yan naman is para sa akin they really tell you kung ano yung nararamdaman nila. So genuine naman sila magsasabi sa inyo kung ano yung na-feel nila. So doon naman may mga pinagdadaanan like nakausap ko kahapon. Pag may pinagdadaan kasi sa mga yan, mahirap talaga sila kumaga tayo mga Pilipino, it's kind of very used to it tayo sa mga problema. Kumaga kayang-kaya natin yan, nakakangiti ka pa. Sila parang hindi nila kaya mag-multitask sa problema. So pag may problema sila, maaari talaga na maging distant sila sa'yo or maaari ma-feel mo na cold sila. So pag ganyan, pag parehas kayo na sobrang struggle na nag-aaway na lang kayo, so just give space muna sa isa't isa. Pag space muna kayo, kasi kung talagang mahal yung isa't isa, babalik ka naman kayo niyan eh. Pero kung kaysa naman mag-clash kayo lagi dahil yung isa may problema, ikaw naman nagkakaisip mo dahil bakit dati lagi siya nagbi-video call, ngayon hindi na. So parang ang isipin nyo palagi guys, yung healthy relationship talaga. In any form of relationship, either friendship man yan, or boyfriend, girlfriend, or husband, wife, yung paano nyo tratuhin, doon dapat healthy yung relationship. Kung lagi kayo nag-aaway, lagi kayo nagsusumbatan, or lagi kayong every little thing pinapakailaman ninyo, it doesn't really help sa relationship. Yun lang yung siguro piece of advice ko sa inyo at based na rin sa aking experience for the past 40 years sa buhay ko. So anyway, salamat sa inyo dyan and have a nice day sa inyong lahat and ingat kayo palagi.